Hello sir, my name is Clark Harris G. Torres from BIS IT 3G. Ang gagawin po natin yan is itong laboratory midterm 1. Midterm laboratory 1. Create a video tutorial demonstrating the CRUD operation. So first, set up set up our SQL database. Then based on my knowledge about CRUD stands for create, read, update, and delete. It is a set of basic operation that can be performed on data within a database or an application. So ang function po ng create is add new records or data sa ating database. Then read, retrieve or query existing data from database. Lahat po ng mga data is makikita po natin or mababasa natin. Then yung update, modify existing data in database. Ito po yung mga pag isa yung once na may data ka na gusto mong palitan, pwede mong gamitin itong update para palitan sa yung database. Then yung delete or remove data or records from the database. Ang delete po is madi-delete niya yung isang data sa ating database or ilan kung anong gusto mong i-delete. Then ang una po is dalawa sa VS Code. Naka-create na po ako ng aking midterm laboratory 1. And sinundan ko lang din po yung tinuro po sa inyo po sa amin nung first meet po natin sa create. Hanggang sa create lang po. Then ang una pong ginawa is nag-create ako ng CRUD name. Yung atin pong database name. Bago pa tayo makakapag-create or makakapag-create sa ating SAMP is kailangan po natin mag PHP artisan migrate. Kailangan po natin na migrate to para makapag-create po siya ng CRUD name, yung database name po natin. Then open din lang po natin yung ating SAMP. So naka-create po na po ako ng aking database name. At ito po yun, CRUD. Ito po yung default ng na ginawa kong. Then ang next po is gumawa pa ako ng table sa models itong student. Ang nilagay ko pong name ng aking database table is students. Immigration controllers. So ang pinag-ano ko po dito sa aking model is itong protected table students. Ito po yung pangalan ng aking database table. At ito po yung aking mga attributes na username, full name, email address, ZIP code, and password. So, yan lang po yung nandyan kasi yung ID po is nandito na po siya dito sa schema, public app function create students. Then ito na po yung ID ko, yung table string username ko is dapat unique. Then yung full name, string email, then unique din, tas address, CIP code, and password. Then timestamp na kung kailan create at kailan update. Then kaya ako nagawa tong controller, itong student controller, then tong
student table and models, input tayo ng si PHP artisan make model, then pangalan kunwari Torres, yung table, okay, tapos minus M then C. Itong make model ng Torres, create dito ng models Torres, then yung M is for migration, then yung C is for controller, then created successfully. Ganyan po yung ginawa ko, kaya nakapag-create po ako ng student.php ng directory na lang po. So sa ating routes, ito po ang aking routes, ang routes controller, student controller group, meaning po isa ko pong controller is ito po yung mga function nila sa student controller. Dito, parang dito niya po i-call out or ma-actionan yung mga files na ano natin. Kunwari ito yung student controller ko, parang ito yung admin controller. Then tong public index midterm view, student all midterm view. Ito po yung aking midterm student, meaning ito yung sa views. Ito yung midterm folder. Then yung midterm student, parang ito po yung pinaka ano niya po, yung pinaka main niya po na makikita. Then kaya po extend doon yung welcome blade. Parang ito po yung sa design niya po, yung itong CDN na bootstrap. Then yung script niya po is kinapi ko lang din po sa ginawa niya po dati. Then in extend layout, meaning para combine siya dito sa ating student blade.php. Then meron tayong create, href real create, meaning ito ay isang button. I-run muna natin. Isang serve. Sa itong button, itong create, na once pag click ko tong create is mapupunta siya sa create blade.php. Ito, pag pinindot ko yung create, mapupunta siya sa midterm create. Kunwari ito, mapupunta siya dito. Overview niya tong create.blade.php. Then ang magiging lalabasan niya dyan is ito, yung mga nandito sa dito sa loob na to is yung content niya. Yun ang magpapakita pag click natin yung create na button. Tulad yan, create student. Then itong mga nakalagay po dito na form natin is itong username, itong full name, email address, VIP code, password, and create student. So itong ano po natin, username is required, then itong full name required, yung email dapat may @gmail.com, then address required din para ma-fill upan po natin siya ng walang fill upan po lahat at magkaroon ng laman. Then yung password po natin is naka-hash. Then ang minimum po ng password natin is 6 letters or 6 numbers, ganun. Then pag once po na nakapag-create tayo and then naging successful is mapupunta po siya sa student index. Dito po sa pinaka main. Dito natin. Dito mapupunta siya sa dito, tapos magdi-display dito yung ating mga nagawang data.
Then, pag once na nag-success, mag-pop up siya or mag-alert ng student created successfully. Then, try po natin. Create. Start. 438 password. Kunwari, pag 1, 2, 3, 4, pag 4 lang po yung nalagay dyan, is hindi po siya magpo-proceed. The password must be at least 6 characters or 6 letters. So, ulit natin. Then, pag may same din po na pangalan is mag-ano din po siya. Parang may mag-pop up or may validation. Create. O, yan. Pag once po na nakapag-create tayo ng ating data is mapupunta siya dito sa ating student list. Then, kung gusto po nating tanggal itong password para hindi po siya masyadong para makita po ng maayos yung ating data is may tatanggalin lang po tayo dito sa student. Then, dito basta password. Pwede rin naman po nating ilagay para mas makita yung mga data nila, tanggalin natin yung password. So, yan. Ganyan na lang po yung username, ID particular, yung full name, email address, and CIP code in action. Action, ito po yung sa pag-edit and delete. So, nandito pa rin naman po yung ating password. Nandito na lang sa database. Hindi na lang sinow doon sa ating main listing. Yung created dot meron din. Then, mag-create tayo ulit. Pag same username natin yan. Error. Student username unique. So, hindi po siya pwede. Dapat iba. Yan na lang. O yun, nag-create siya. Parang nag-validate pa siya ng validation dahil same po sila ng username. Then, pang sunod po natin is yung pag-edit. Dito, pag once po natin na-click tong edit button, is mapupunta siya sa student edit, meaning sa route po, dito sa route nya. Route student, edit, ID, student. To, pag in-edit po natin or update po natin, pag click po natin yun is, pag naging success din is magiging pop up siya ng success, student updated successfully. Then, babalik siya sa student index. Then, same lang din dito sa delete. Mag pop up din na student deleted successfully. Tapos po na nag-edit tayo dito, in-edit po natin yung name. Yan. Pangasinan. Kaya password leave lang to keep the same. Kaya po lang ko siya is naka-null po siya. Ito po, null able. Minimum 6. Magre-reset na rin ng password. So yun, Clark 123, tas 123, San Manuel Pangasinan, na palitan po siya. Ito po yung ating routes. Pag delete, destroy, update.
ito po, pag once po na nakapag-fill up po tayo or na-save na po yung ating nakapag-create tayo ng data, itong at for each student as student, dito niyo po kukunin yung mga, siya po yung kukuha ng mga data sa ating database. Kunin yung ID, username, full name, email address, NCIA code. Then ito po yung ating title. Maripit po, student. Palitan natin students. Yung student siya. Then, ang next natin is yung delete. Once na pag-click po natin ito is madi-delete po siya or madi-destroy siya sa ating database or mawawala siya. Yan, delete. Student deleted successfully. Ano na ba siya? Then delete na siya dito. Gawin na lang ulit. Then tingnan mo na pumasok. So, yun pumasok. Then di-delete po natin. Student deleted successfully.